Araw-araw walang pinagbago ang routine ko simula nang tumira ako sa unit ni Sir Marcus kaya nang makatapak ulit ako ng mansion ng mga Silverstone daig ko pa ang nakawala sa hola. Napawi ang kasabikan ko nang bumungad agad sa akin ang ama ni Sir Marcus. Ako lang mag-isa ang nandito sa sala nang dumating si Sir David Silverstone. Kabado akong tumayo. "Good morning po, sir." Magalang na bati ko sa kanya matapos yumuko. Wala siyang naging reaksyon. Istrikto siya at kahit kailan hindi yun magbabago. Kanya ang tronong kinauupuan ngayon. Nakadekwatro ang mga paa niya habang nakapatong sa isang armrest ang isa niyang kamay na may hawak na tabako. Amoy na amoy ko ang usok ng tabako. Nasa magkabilang tabi niya ang dalawa niyang tauhan kaya kung sakali nagagawa ako ng masama, wala akong ligtas. "Mangangalay ka, so sit down and feel at home," maautoridad niyang sabi. Dali-dali naman akong umupo. Pilit kong pinagkakasya sa gitna ng sofa ang sarili ko kahit ang totoo sobrang luwag pa nito sa kagaya kung payat ang katawan. Bumuga siya ng usok paitaas kaya parang naging ulap ang mga usok na galing sa bibig niya. Sa totoo lang hindi ko alam kung bakit niya ako pinapunta dito. Hindi rin alam ni Sir Marcus na sinundo ako ng mga tauhan ng kanyang ama kaya karagdagang kaba na naman ang nararamdaman ko. Alam kong mag-aalburuto na naman sa galit mamaya ang lalaking yun. Hinahanda ko naman ang sarili ko. "May ideya ka ba kung bakit ka naririto ngayon?" Simula niya kaya napatingin agad ako sa kanya. "Wala po, sir," sagot ko naman habang umiling-iling. Narinig ko kung paano siya napatawa. Napaka-arrogant niya tignan. Ibang-iba siya kung makipag-usap. Nakakatakot siya kaya walang nangangahas na pagkwentuhan siya sa mansion na ito dahil kapag nalalaman niyang pinagchitsimisan siya, automatikong tanggal agad sa trabaho ang may pasimuno. "Hindi mo talaga malalaman kung hindi ka magsasabi sa akin ng totoo." Wika niya. Napalunok ako nang makita kong tinanggal niya ang suot niyang itim na shades. Nakakatakot talaga siya tumitig kaya napayuko ako. Gustong-gusto ko pa naman itanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin kaso nauunahan na ako ng takot. "Pero since ikaw ang nag-initiate nung unang araw na humingi ka sa akin ng tulong, babaliwalan ko ang rason mo." Segunda niya. Hindi ko siya maintindihan kung bakit niya pinapaalala sa akin ang mga pinag-usapan namin noon. Dahil doon naglakas loob ako na tignan siya. Tuso siya at hindi ako pwedeng magpauto sa mga plano niya. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Matapang kong tanong sa kanya. Ngumisi siya. Kumawang ang likod niya mula sa pinagsandalan niya dahil inilagay niya sa ashtray ang tabako niyang may sindi pa. "Matalino ka pero hindi mo ako kayang motokan, iha. Since you are here lulubos-lubusin ko na bago ka bumalik sa Maynila." Sunod-sunod niyang imek. "Tungkol sa bent email na hiniling mo sa akin, gusto ko lang malaman mo na hindi ko na yun pinababayaran. Bayad ka na dahil nagpakasal ka kay Liam Marcus. At yung tungkol naman sa kasal at kasunduan niyo ni Marcus, 2 taon yun hindi ba?" Mabilis akong napatangu-tangu. "Tama, tungkol dun, wala akong problema sa pinagkasunduan yung kontrata. Hindi rin ako tumututol sa pagsasama niyo sa iisang bubong. But I will remind you, huwag mo akong sisisihin kapag nasaktan ka ni Liam Marcus. Not in physical things but in emotional impact. We have an agreement about your family kaya gawin mo lang ang gusto kong mangyari at walang mangyayaring masama sa pamilya mo." Pagpapaintindi niya sa akin. Hindi ko naman po nakakalimutan yun at pinaghandaan ko na ang mga kasalukuyang mangyayari, sir. Basta ang gusto ko lang din po ay sundin niyo rin ang nasa kasunduan natin at makakaasa kayo na magtatagumpay ako sa pinagkasunduan natin. "Good," tipid niyang sambit bago binalingan ng lalaking nasa bandang kanan niya. "Ihatid mo na siya sa Maynila. You know what to do, Lok," utos niya sa lalaki na ikinabaling ko naman agad sa kanya. Yun lang pala ang sasabihin niya pero nag-aksaya pa siya ng gasolina. Ibang klase talaga ang mayayaman. Nang makita kong tumayo na siya matapos tumugon ang tauhan niya, hindi rin ako nag-aksaya ng oras. Nami-miss ko na ang pamilya ko. Gustong-gusto ko sila makausap at makita total naririto na lang din naman ako. Sir, baka po pwedeng dumaan ako saglit sa bahay namin, pinutol niya ang sasabihin ko. Sa susunod na lang kapag pinabalik kita dito. Sa ngayon kailangan mong bumalik sa Maynila. Hindi alam ni Marcus na nandito ka so you should arrive before he gets home, pinal niyang sagot sa katuluyan ng naglakad papuntang library niya. Wala akong nagawa kundi ang bumantong hininga.
Hanggang sa silay na naman ako mamaya kapag madadaanan namin mamaya ang kanto na papasok sa aming barangay laglag ang mga balikat ko nang sumampa ako sa kotse. Maya-maya pa ay pinaandar na ng driver ang kotse. Nang lulumbay ako dahil ang buong akala ko makakagawa ako ng paraan para makadalaw sa bahay kaso bigo ako. Ewan ko kung bakit hindi siya pumayag. Wala naman akong kutob na masama tungkol sa pamilya ko kaya hindi na ako nagpumilit pa. Mabilis kaming nakarating sa condominium. Ilang oras lang ang naging biyahe at tamang alas 11 nang makarating kami. Sinamahan ako nung Luke papunta sa unit ni Sir Marcus. Hanggang sa makarating ako sa tapat ng pintuan ay kasakasama ko siya. Pwede ka nang umalis kuya. Nandito na ako at hindi na ako makakatakas dito dahil wanted ako dyan sa lobby at sa mga guard sa labas. Taboy ko sa Luke. May halong kasinungalingan pa ang sinabi ko para makumbinse siya kaso hindi ko man lang siya nakitang gumalaw. Pumasok ka na lang po ma'am, Ange at aalis din ako kapag nakapasok ka na. What are you two doing here? Boses ni Sir Marcus ang narinig ko. Parang nanlamig ako bigla nang makabeling ako sa kinaroroonan ng boses niya. Kara-rating niya lang din at mukhang ngayon lang din siya umuwi simula nang umalis siya kagabi. Dahil sa katarantahan hindi ko na nagawa pang magsalita at kaagad ko na lang inilapat sa screen ang hinlalaki ko kaso napatda ako nang pigilan ni Sir Marcus ang kamay ko. Nanlaki ang mga mata ko nang tignan ko siya. Bakit kasama mo siya? Galit niyang tanong sa akin sak binalingan ng masamang tingin ang lalaki. Ang tinutukoy niya ay yung tauhan ng kanyang ama. Hindi ko alam ang isasagot ko kaya binalingan ko ang lalaki para humingi ng tulong. Nayamot pa ako dahil parang hindi man lang ito nasis-index sa aura ni Sir Marcus. Nasundan ni Sir Marcus ang paninitig ko sa lalaki at ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang gigil niyang hawakan sa kwelyo ang lalaki. Hindi pa rin pumapalag ang lalaki kaya ako na ang nagsalita. Hinatid niya lang ako dito bitawan mo na siya, sir. Hindi ko na naman naituloy ang sasabihin ko dahil matiin niya akong tinignan naumid ako bigla. At saan ka nang galing, ha? Question niya sa akin matapos padarang na banitawanan ang lalaki. Humigpit ang pagkakahawak niya sa palapulsuhan ko kaya napatingin ako sa mga kamay namin dahil sa sakit na nararamdaman. Galing siya sa mansion, boss. Pinasundo siya kanina ng daddy mo sabat nung lalaki na ikinatigil ni Sir Marcus. Kitang-kita ko ang pag-igting ng kanyang mga panga habang binabalingan niya ang lalaki. Get lost. Bulyo niya sa lalaki bago hinarap ang pintuan saka inilapat sa screen ang hinlalaki niya. Hindi niya pa rin binibitawan ang kamay ko hanggang sa makapasok kami ng unit niya. Kinakabahan man ay naglakas loob pa rin ako na kumala sa panghahawak niya dahil kahit hindi na mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin, nararamdaman ko pa rin ang sakit. Gulat na gulat siya nang magtagumpay ako sa aking ginawa. Naitapon niya tuloy sa sofa ang suot niyang sombrero. Napaurong din ako dahil baka sa akin pa mapadako ang suot siyang salamin na ngayon ay tinatanagal niya na rin. Mabigat niyang ipinatong iyon sa mesita kaya nakahinga ako ng malalim. Bakit hindi mo man lang ako tinawagan para sabihin sa akin na nasa mansion ka pala? Pag-alit niyang imik ng makabawi. Bumalik ulit ang pagkairitado ng kanyang mukha. Paano ko siya tatawagan kung wala akong number niya? Wala akong number mo, sagot ko. Nasa po niya ang kanyang noo. May telepono, oh, don't you see that? Turo niya sa telepono na nasa tabi lamang ng sofa. Hindi ko na alam kung paano siya mapapakalma. Kung bakit kasi tumaon pa ang pag-uwi niya sa paghatid dito sa akin. Ayun tuloy, barinong-barino na naman siya. Huminga muna ako ng malalim bago siya hinarap ulit. Hindi ko na yun naalala kanina dahil kahit ako hindi rin nakapaghanda ng basta na lang ako sunduin dito. Stalker nandito na naman ako kaya ano pa ang pinaputok ng butse mo. Buhay na buhay akong nakabalik dito, oh. Wika ko, tumaas na rin ang boses ko dahil parang hindi naman siya makukuha sa mahinahon na usapan. Yamot siyang napasuklay sa kanyang buhok bago namaywang at saka masakit na tumingin sa akin. Ang bawat tingin niya sa akin ay nagdudulot ng talam na kahit anong iwas ko tinatablahan pa rin ako. Ilang ulit ko na bang sinasabi sa'yo na huwag kang lalabas o magpapasok ng hindi mo kilala? Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo? May utak ka ba o wala? Parang tumalsik ng walang paabi ang katinuan ko nang marinig ang panghuli niyang sinabil kung ano na lang talaga ang lumalabas sa kanyang bibig kapag nagagalit siya. Sa halip ikinafma ko ang aking sarili at hindi na pinansin ang pinagsasabi niya.
Hanggat case kung kontrolin ang sarili ko gagawin ko. Galit siya at hindi ko dapat sabayan ang tensyon niya. Umiling-iling ako na parang hindi makapaniwala. Pagkatapos noon ay saka ko siya nilampasan para pumunta sa aking kwarto. "We're not done, Angeline. Huwag mo akong lalampasan kapag nag-uusap pa tayo." Mariin niyang sabi matapos niya akong hawakan sa aking palapulsuhan. Gulat na gulat pa ako nang basta niya ako hapitin sa aking bewang saka inilapit palalo sa kanyang katawan. Sunod-sunod tuloy akong napalunok dahil sa intimasayon. Wala na naman tayong pag-uusapan. Galit na galit ka sakin pero pinipilit mo Perrin na mag-usap tayo. Hindi na kita maintindihan, naiiling kong sabi sa kanya. Inawat ko ang sarili ko na makipagtaitigan sa kanya dahil kahit anong gawin kong pagmamatapang, ako Perrin ang talo. Talong-talo niya ako kahit saang aspeto. Naramdaman ko ang paghinga niya ng malalim nang dumampi sa buhok ko ang hangin na galing sa bibig niya. Ang kaninang mahigpit niyang pagkakahapit sa akin ngayon ay lumuwag na. Huminga ulit siya ng malalim saka ako tuluyang binitawan. "I don't want this to happen again, Angeline. At kung anumang namamagitan sa inyo ng ama ko mas mabuti pang, paksain mo na or else, huli na nang mapagtanto kung nasample ko siya." Kitang-kita ko kung paano tumabingi ang mukha niya dulot ng malakas na pagsampal ko sa kanya. Narindi ako at biglang nagpanteng ang tenga ko dahil sa paratang niya. "Ano palagay mo sakin, escort girl? Hosts, nagbebenta ng puri?" Question ko sa kanya. Hindi siya nakapagsalita. Nakita ko siya kung paano niya sipuhin ang mukha niyang nasample ko. Namumula ang bahaging iyon dahil sa kaputian niya. May kung anong konsensya ang nanglalakbay sa sistema ko pero binaliwala ko yun. Mariin siyang tumitig sakin at nang akma siyang magsasalita pero nagawa ko siyang unahan. "Pero kung sa bagay yan pala ang paningin mo sakin. Nagbebenta ng puri." Pagak akong tumawa. Nakalimutan ko pala na binento ko sayo ang puri ko kaya nga kasal na tayo ngayon at naririto ako sa pudor mo kasi nga hosts ako. Natatawa ngunit naiiyak kung saad bago siya mapait ng initian. Sa lagay na yun nakikita ko ang pag-igting ng kanyang mga panga. Naninigkit din ang kanya ni mga mata habang gigil na hinahaplos-haplos ang kanyang pisngi na nasample ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan kita pakikisamahan pero hanggat kaya ko gagawin ko. Hanggat kaya kong tiisin ang mga paratang mo, mananatili ako. Hanggat kaya ko sikmurahin ang mga pangungutya mo sakin nandito Perrin ako kasi choice ko to. Ginasto ko naman to kaya magtitiis ako hanggang sa matapos ang 2 taon. Sunod-sunod kong wika, halos manghagilap ako ng hangin dahil sa walang tigil kong pagsasalita. Nag-iba ang ekspresyon niya nang mapatingin siya sa mga mata ko pero walang bisa yun dahil kahit kawanya man ako, hindi magbabago ang paningin niya sa akin. Minabuti kong lampasan siya at nagpasalamat na rin ako nang hindi na niya ako pinigilan pa. Marcus POV. Parang gusto ko nalang manahimik ng matiwasay dito sa kwarto ko at hindi na hinihiling na makita o makasalubong si Angeline. Kung hindi lang ako nagpipigil baka kanina ko pa siya napaalis para mas lalo akong tahimik dito. Pero kapag nasa bar naman ako parang sinisilihan naman ang puweten ko para umuwi dito. God, hanggang kailan ko ba to mararanasan? Sa araw-araw na dumadaan she always pestering me. Hindi ko alam kung bakit pero kapag nakikita ko siya kahit wala naman siyang ginagawan masarna, nayayamot ako. Baka kung babae lang ako at may asawa baka iisipin ng iba na pinaglilinan ko si Angeline. She made my everyday uncomfortable. Ewan ko, na-stress ako sa kanya lalo na kapag nag-aaway kami. She has a childish attitude that I can't stand her anymore. Sa huli napagpasyahan ko na maligo. Sa bar ako matutulog at kung pwede lang hindi muna ako uuwi dito. Kahit 1 linggo lang kunhang kakayanin ko. Mas komportable Perrin kasi namamahinga dito sa unit ko kaysa sa bar o sa isa ko pang kondo. I always prefer to stay on weekends where my body can relax pero lately naging madamo sa akin ang panahon. Pagkatapos kong makapagbihis ay saka ko dinampot ang susi ng kotse ko. Nakapangbahay lang ako stock nakasuot lang ng sombrero. This is my everyday style and outfit. Kapag may lakad saka lang ako sumusuot ng formal pero kapag wala, edi parang tambay lang kabilang kanto na naligaw ng landas sa mamahalin at sikat na bar. It's past 10 in the evening nung sulyapan ko ang oras sa aking relo. I breathe heavily when I roaming around my room.
Nagbabaka sakali na may makita ako na nakalimutan ko but not, so I started to go outside. Tamang pagbukas ko ng pintuan ay siya namang pagbungad sa akin ni Angeline. Natigilan ako at napabitaw sa doorknob nang makita ang hitsura niya. Her eyes were swollen and she seemed weak. May kung anong emosyon ang lumakbay sa sistema ko pero hindi ko hinayaan na lumunin ako ng emosyon na yun. I'm done with those attachment. What are you doing here outside your room? Pasuplado kong tanong sa kanya nang tuluyan ko nang isara ang pintuan ng kwarto ko. Napaurong siya ng akmang hahakbang na ako. Napayuko siya bago nilingon ang kanyang kwarto. Nasundan ko ang ginawa niya at nakita kong bukas ang pintuan at may mga paper bag na nakalapag sa sahig. Akala ko na malikmata lang ako sa nakita ko pero hindi pala dahil noong kumpirmahin ko kung ano mga nakasandal sa hamba ng pintuan naningkit ang mga mata ko nang bumalik sa kanya ang paningin ko. Are you leaving? Tanong ko agad sa kanya habang yumiigting ang pagkakahawak ko sa susi. Umangat ang mukha niya at tumingin sa akin ng tuwid. Nakikita ko kung paano niya ako pinapatay sa kanyang masasakit na paningin. Nitalaban ko ang bawat paninitig niya. Hindi ako nagpatalo hanggang siya ang unang sumuko. Napangisi ako nang umiwas siya ng paningin. Kung papayagan mo ako, aalis din agad ako. Matapang niyang sagot na ikinaawang ng bibig ko. Hinahamon niya ako. Kung may mapupuntahan ka naman then why not? Bumalik sa akin ang paningin niya. Parang nagulat pa siya dahil sa sinagot ko. Bakit? Ano ang ini-expect niya? Crazy. Meron naman, sagot niya na parang hindi sigurado. Then, leave. Matigas kong sabi bago siya nilampasan. Nasa bandang sala na ako nang tumigil ulit ako but my attention was in the front. Siguraduhin mo lang na hindi ka na babalik dito kapag wala kang natuluyan dahil I will not accept you anymore. Desisyon mo ang umalis. Hindi kita pinalayas, so stand by what you've done. And make sure na nakalock ang pintuan bago ka umalis. Pagkatapos kong magbilin ay nagdiretso na akong lumabas ng unit ko. Pinaharurot ko agad ang kotse ko nang makalabas ng compound. It's a good thing that it's already late at night dahil nakarating agad ako sa bar. Kulang na lang ay lumipad ang kotse ko dahilan para makarating ako sa bar ng ganun kabilis. Boss, bati sa akin ni Katrina pero nilampasan ko lang siya. Nagdiretso ako sa opisina ko. Mabigat akong umupo sa swivel chair ko bago nagsalin ng alak sa baso kahit walang yelo. Nilagok ko yon ng isang lagukan bagong umiwi ng ilang segundo dahil sa pait na hamagod ng mabagal sa aking lalamunan. Damn! Anas ko sabay hagis ng baso nang makita ko sa monitor ng CCTV na parang may nagkakagulo sa second floor pero wala man lang bouncer ang naruroon para umawat. Napatayo ako sa aking kinauupan pero kaagad akong natigilan nang makita kong tarantang pumasok si Trisha. Sa basag na baso una sivang napatingin bago pa napadpad sa akin ang mga paninitig niya. Anong nangyayari, boss? May problema ba? Nag-aalangan niyang tanong sa akin. Nakakuyom ang mga palad ko nang tignan niya ako nagkukumahog parent sa yamot ang dibdib ko. Salubong ang mga kilay ko habang nangungunot ang noo. Alam niya agad ang sanhi niyon kaya walang sabi na dumb apo sa TV ang kanyang atensyon. Hindi na ako nagsalita at bumalik na lang sa pagkakaupo nang makita kong lumabas na si Trisha. She knows what to do at pinapaubaya ko na sa kanya ang mga susunod na gagawin. Makaraan ng ilang minuto, biglang bumalik sa normal ang mga tao sa second floor. Pinatawag ko ang mga bouncer na nakatoka doon at humingi naman sila ng pasensya. Hindi ako nagbigay ng reaksyon para masabing tinatanggap ko ang depensa nila. Palagi na lang sila natutulala kapag may mga nagkakagulo sa taas. Mas lalo tuloy akong nayamot pero pinipigilan ko lang na hindi ibunton sa kanila. Kaya kong kontrolin ang emosyon ko pagdating dito sa bar ko. I have a rules here at kung sino man ang lalabag nyun ay automatic tangle na. Walang Costco's balungos. Kilala nila ako at kapag alam nila na nagtitimpi lang ako doon naman sila bumabawi. Hindi ko namalayan na sarado na pala kami dahil Google ang atensyon ko sa aking cellphone dahil kanina pa ako naghihintay na mabuhay ang monitor sa aking kondo kaso oras na ang itinagal pero hindi pera nagbubukas. Nagtataka lang ako kung bakit ganun, sa halip tinawagan ko ang receptionist sa lobby ng unit building ko. May electrical problem po ngayon sa building, sir pero inaayos na naman po ng mga maintenance. We will let you know po if okay na. Paliwanag ng receptionist.
At dahil dun hindi ko alam kung bakit mabilis akong napatayo sa kinauupan ko. Wala sa sariling dinampot ko ang susi ng aking kotse saka lumabas ng aking opisina.